Chapter 15. Boss, magaling ba si ma'am? Tanong kagad ng tauhan ni Chito na makabalik na kami. Nagkatingin pa kaming dalawa. No, tanging sagot ni Chito. Hindi nga naman ako magaling. 3 nga lang naman ang natamaan ko na dapat 10 hits yun. Tanghali na makabalik kami kaya dumiretso kagad kami sa kusina. Kung saan nakahanda ng pagkain at naroon din si Ceres. Kumain na po kayo. Pag-aaya ni Ceres. Tamang-tama, napagod ako. Sabi ni Monster sabay sulyap sa akin na may kakaibang tingin. May ibang ibig sabihin ng pagkapagod niya. Nakakapagod po ba magturo ng shooting kuya? Tanong naman ni Ceres sa makaupo na kami. Nagkatingin na naman kaming dalawa ni Monster. Yes, lalo na kapag walang experience yung tinuturuan mo. Hirap sumabay. Sagot naman ni Monster. Sinamahan ko ng tingin si Monster at bakit parang ibang meaning ata yun. Nagiging grand-minded ka na, Maricel. Sabay ko sa aking sarili. Humagikik naman sa tawa si Ceres. Halika na Ceres, sabayin mo na kami. Pagkaaya ni Monster kay Ceres at kakaibang trato niya talaga sa babaeng to. Sinamahan ko ng tingin si Monster. Mukhang silang dalawa na lang ata ang mag-uusap, edi sila nang close. Padawag akong tumayo. I'm done. Tanging sabi ko agad na umalis na sa kanilang harapan. Hindi ko na tiningnan pa ang reaksyon nilang dalawa. Mukhang silang dalawa na lang yung nagkakaintindihan. Kahit hindi pa ako tapos kumain, umalis na kagad ako at pumasok sa room ko. Nag-ayos ako ng sarili. Pinagbasan ko ang sarili sa malaking salamin. Kailan pa ako naging insecure? Yes, maganda si Ceres pero mas maganda ako sa kanya. Inisabi na libag ko ang suklay sa tabi. Uminit ang dugo ko sa babaeng yun. Pakiramdam ko may special treatment si Monster sa Ceres na yun. Made niya lang pero paanong naging ganun siya kung umasa sa babaeng yun? Bumaba ulit ako. Iinom sana ako ng tubig pero pagpasok ko sa kitchen nandun pa rin ang dalawa sa table. Mukhang nakakatuwaan pa at malakas ang kanilang mga tawanan. Ang sarap mong batuhin, Ceres. 1 oras sa ata sila doon at alam kong 1 oras na nakalipas mula nang umakyat ako. Mahilig ka talaga sa bata, Monster. Nagigigil akong pinagbastan sila na tumatawa nagkukwentuhan sa mesa. Padabog akong umalis at padabog ko rin na sinarado ang pintuan. Naghanap ako ng tupis para maligo na lang. Magpapalamig ako sa mainit na nararamdaman ko ngayon. Paglabas ko, lahat ng tauhan ni Monster ay napatingin sa akin. Ang sarap ng init na tumatama sa aking balat. Mas pinili ko ang white two-piece swimsuit at hindi na nga ako nagdouble pagkalabas ko. Naglatag ako ng sapin sa buhangin at doon humiga. Tinawag ko ang isa sa mga tauhan ni Monster para magpaligay ng sun lotion protection sa aking balat. Ano po yun, ma'am? Tanong naman ito na makalapit sa kinaroroonan ko. Anong pangalan mo? Tanong ko sa kanya at napakamod pa to sa kanyang ulo. Daniel po, ma'am. Nahihiyang sagot nito sa bayuko niya. Bakit ayaw niyang tumingin sa akin ng diretsyo? Wow, Daniel Padilla. Biro ko pa at napatawa ako. Tumawa din to at kumamot muli siya sa kanyang ulo. Hindi po ma'am, mas gwapo ako doon at gumanti din naman to sa pagbibiro. Nagtawanan kaming dalawa. Can you put some lotion protection on my back? Dumapa na ako pagkatapos ko mabigay sa kanyang lotion. Hindi ko na narinig ang kanyang sagot. Naghihintay ako na may dumampi na kamay sa aking likuran pero wala pa rin. Hey, punasan mo na ako sa likod. Utos ko habang hindi nakatingin at napapikit na nga ako. Iniintay ang pagdampi ng kamay niya sa likuran ko. What do you think you're doing? You order my staff to apply lotion on you? Napapikit ako nang makilala ang boses nito. It's Chito at mukhang may banayad na galit sa kanyang tinig. Tapos na pala siyang makipaglandian. Dahan-dahan akong tumihaya at humarap sa kanya. Nang dahil sa sikat ng araw hindi ko masyadong nakikita ang kanyang mukha at nasisilawan ako ng araw. Ano naman sa'yo? Masama bang magpaligay ng lotion sa likuran? Pilosop akong sagot. Hindi siya sumagot kaya inabot ko ang lotion kong hawak na hawak niya na ngayon. Napatingin ako sa paligid. Wala na mga tauhan niyang kanina lang ay nandyan pa at nakaupo sa tabi. Siguro pinalis niya na. Hindi ko malang narinig ang boses niya na paalisin ang mga tauhan niya. Tumupo ako para buksan ang lotion at ako na lang ang magpapahid sa sarili ko. Pero nabigla ako nang agawin yun sa akin ni Chito. Agad niya nakuha ang lotion na hawak ko.
Lie down. Utos niya at mukhang may kasamang galit na utos niya sa akin. Bakit ako hihiga? Akin na yung lotion. Nakipagmatigasan pa ako sa kanya. I said, humiga ka. May baka sa galit muli sa kanyang tinig. Bigla naman akong kinabahan pero hindi ko pinapahalatang takot ako sa kanya. Nagalit siguro to dahil sa ginawa kong pag-uutos sa tauhan niya. Ikinabigla ko na lang bigla niya akong itulak at napahiga ako. Abot ang kaba na naramdaman ko nang walang kaingat-ingat niya akong itinulak pahiga. Binuksan niya ang lotion at naglagay sa kamay niya. Pupunasan niya na ako. This is what you want, right? Sinakop bigla ng kamay niya ang dibdib ko at nanlalaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Mariin niya yung pinisil habang isang kamay niya pinupunasan ng lotion ng aking tiyan. Ano ba? Reklamo ko sa kanya. Tinampal ko ang kamay niya pero patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Pagkatapos niyang pisilin ng isa kong dibdib ay sinunod naman niya ang isa. Napatingin ako sa paligid at walang ibang tao kundi kami lang. Walang kaingat-ingat naman niya akong pinatalikod. Ang bad ko naman ang pinisil niya. Ano ba? Palag ko pero wala akong nagawa dahil sa lakas niya. Ano ba, Chito Monster? Malakas sa sigaw sa kanya. Natigilan to sa pagpisil sa aking likuran at sa aking puwet. What did you call me? Say that again. Utos niya. Bingi ka ba? Chito Monster? Muli isigaw ko sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-ingat-angat ko sa kinahihigaan ko. Binuhat niya na pala ako. Isinampay niya ako sa kanyang balikat. Nagpapadyak ako at sinipa ko ang kanyang hita pero walang nagawa ang mga padyak ko. Pinaghampas ko pa ang likuran niya. Sa isang iglap ay tinapon niya ako sa tubig. Walang yaka, Chito Monster! Tinas ko ang kitnang daliri ko sa kanya dahil sa ginawa ko sa mama ang tingin niya. Agad na nakalapit siya sa akin at muli binuhat at tumilapon na naman ako sa ere at bagsak sa tubig. Ano ba? Ano ba problema mo? Sigaw ko sa kanya na makaahon mula sa pagkakabagsak ko sa tubig at naghilamos ako. You know, I don't want others to look at you. My stuffed eyes almost pop out because of what you are wearing. Are you thinking, Maricel? Galit na sabi niya. My God, dinala pa niya ako rito kung ayaw niya pala akong pagsuotin ng ganito. Sino ba ang gusto mong magsuot ng ganito? Yung Ceres na namamahala dito sa resort mong bulok? Pakikipagbangayan ko sa kanya. At bakit nasali sa usapan dito si Ceres? And what the hell did you say? Bulok na resorts? May nakita ka bang bulok? Takanta-taka na tanong niya at pinalibot pa nga niya ang kanyang paningin. Nagbibiro lang naman ako at gusto ko lang siyang inisin. Yang mukha mo, bulok? Nagmadali na kagad akong lumayo sa kanya dahil sa sinabi ko. Paniguradong may gagawin na naman yan sa akin. Hindi nga ako nagkakamali. Pabilis niya ako nahila palapit sa kanya. This rotten face will punish you. He immediately kissed me. Mariin na silang binigay niya sa aking bewang. Kasabay ang paggalik niya sa aking parang wala nang bukas. Mariin na halik sa labi ko. Nanlambot bigla ang mga tuhod ko. Nawala ng lakas sa sandali niya lamang nahalik. Sandali niyang pinakawalan ng labi ko at ngumisi to. You really like it, huh? Pangaasar pa niya. Sasampalin ko sana to pero agad na nakalayo ang kanyang muka. Oops, I know you're going to hit me, baby girl. Inis-inis akong sumigaw sa kanya kahit nasa malapit lang siya sa akin. Ngumisi lang to at hinila ako palapit sa kanya. Nagtama ang aming bewang at ganoon din ang aming ibaba. I felt the lump hitting and stabbing my abdomen. Do you feel that? That's very angry. He whispered. Isang malakas na ampasang sinagot ko sa kapilyuhan niya. Dahil sa ginawa ko hinila na naman niya ako at inilapit sa kanyang katawan. Naramdaman ko ang kamay niya na nasa likuran ko. Sa isang iglap, naramdaman ko na lang ang pagkalas ng tapis ko. Hinubad niya na pala sa akin yun. Hinagis niya yun sa malayo. Ngumiti sa kapilyuhan. You're so very beautiful, baby. He said while staring at me. Napatingin ako sa paligid at palubog na ang araw. Buti na lang talaga't walang tao. Nilubog ko ang sarili dahil wala na akong suot na pangitaas.
Baka lalo siya mag-enjoy dahil nasa kanyang harapan ngayon at naka-expose ang dibdib ko. Hinapit niya ang aking bewang. I really love you. At bumaba ang tingin niya sa akin. Napakagatlabi ako dahil sa hiya na nararamdaman ko. Ano ba, Chito? Kunin mo yung two-piece ko. Utos ko sa kanya pero ngumisi lang ito. No. I want you here. This is my punishment for you. For exposing your body to my stuff. Nalaki ang mga mata ko sa sunod niyang ginawa. Nahubad niya na rin ang pang-ibaba ko at hinagis niya na rin yun. Ayun at magkasama ng two-piece ko. Lumalangoy na sa impapawid palayo sa amin. Napalunok ako. I was already naked under the water. Only water covers my body. I did nothing but face palm. I heard him laugh and I also felt his hand travel down my thigh. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa bilis ng sandali. Oh gosh, ayoko umungol pero tila ang sarili ko hindi makatutol sa ginagawa ni Chito ngayon sa akin. Oh Chito, wag naman Tito. Tila may kasamang ungol na sabi ko sa kanya. Hindi ko maiwasan na mabago ang boses ko dahil sa kaliwalhatian na ginagawa niya sa akin. Just moan baby, no one will hear you. Bulong niya. Maya-maya pa. Hindi na natuloy ang dapat na gagawin niya. Kinuha niya ang nasa malayo na banda na aking two-piece na itanapon niya. Magbihis ka na. Utos niya sa akin. Alam kong namumula ako dahil sa mainit na nararamdaman ko sa aking buong mukha. Nakakahiya. Sabay kaming umahon at masama na naman ng timpla niya. Siguro dahil nabitin. What is it? Salubong niya sa kanyang tauhan na tumawag sa amin. Meron dalang telepono ang tauhan niya. Importante raw to boss. Binigay nito ang telepono kay Monster. Narinig ko pang mura ni Monster bago tuloy akong lumayo sa kanila. Masyado na ako nilalamig kaya nauna na akong pumasok at dumiretso sa room na tinutulian ko. Ilang oras pa'y nakatulog na pala ako. Gabi na ako nang magising. May katok sa labas ang aking pintuan. Sino yan? Tanong ko. Si Ceres po ma'am. Pinapasabi po ni Kuya Rosie na maganda na raw po kayo dahil ngayon na raw po ang uwi niyo. Sagot nito. Biglaan naman ata. Ganun nga ang ginawa ko at inayos ko ng dapat na ayusin. Ang mga gamit ko. Paglabas ko nadatnan ko ang iilang tauhan ni Monster sa labas. Ma'am, ayos na po ba lahat ng gamit niyo? Akin na po. Agad niyang kinuha mula sa akin ang dala kong bag. Hinanap ko si Monster pero wala siya sa paligid. Si boss po bang hinahanap niyo ma'am? Meron po siyang importanteng nilakad ngayong gabi kaya pinapatid niya na po kayo sa amin. Anong ibig niyong sabihin? Hindi siya kasama sa pag-uwi? Bakit bigla ko na lang siyang na-miss? Hindi po ma'am, bukas pa po susunod si boss. Tanging sagot nito at sumunod na lang ako sa mga tauhan ni Chito. Nakasunod lang ako sa kanila. Hanggang sa makasakay kami sa private plane. Naisip ko na pa rin si Monster at iniling-iling ko na lang ang aking ulo. Nakababa na kami at sakay naman ulit kami ng kotse. Mga 5 tauhan ni Monster ang kasama ko. Gaano ba kadelikado ang buhay nila? Bakit ang dami ko naman atang kasama? Narinig ko may kausap sa phone ng isa sa tauhan ni Monster. Yes boss, iningatan po namin si ma'am. Maayos naman po kaming nakarating. Alam ko na si Monster ang kausap nito. Mabuti pa yung tauhan niya, tinatawagan niya. Ako tong kinakumusta. Bakit hindi siya tumawag sa akin? Isang sandali pa at naramdaman ko ang biglaang paghinto ng sinasakyan namin. May narinig akong putok ng baril. Abot ang kaba ko sa mga oras na to at agad na nagtakip ng tenga. Ano nangyari? Kinakabahan at tanong ko sa kanila. Ma'am, kahit na ano po mangyari, huwag kayong lumabas ang sasakyan. Sigaw ng isang tauhan. Kinabahan ako lalo. Ano nangyayari? Bakit lumabas silang lahat at may kanya-kanyang hawak na baril? Sunod-sunod na putokan narinig ko. Nagtakip na lang ako sa aking tenga at the same time maluhalo ang nararamdaman kong kaba. Ilang minuto pa'y wala na ako narinig pero gano'n na lang ang pagkabigla ko nang may biglang mukha ang bumukas sa pinto ng sasakyan. Halo-halo ang kaba ko. Sino kayo? Kinakabahan na tanong ko. Positive boss, she's here. Sigaw ng lalaki na nagbukas sa pintuan. Agad ako lumabas sa sasakyan. Isa-isa ko nakita ang mga tauhan ni Chito na nakabuligta sa sahig. Nanlaki ang mga mata ko at marami sila compare sa 5 tauhan ni Chito. Tatakbo na sana ako nang mahimawak sa barat.